Magandang araw, Catch and Feast crew! Ngayon, samahan nyo kami sa isang paglalakbay sa kagubatan ng ating isla. Tampok ang mga kakaibang nilalang na naninirahan dito. Ang mga ligaw at eksotikong hayop na bihirang makita sa ibang lugar. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang kagilagilalas, kundi nagpapaalala ng kahalagahan ng balanseng ekolohiya. Unahin nating kilalanin ang wild boar o baboy damo. Isa itong pangunahing bahagi ng kagubatan. Kilala bilang tagapaglinis ng kagubatan. Ang kanilang kakayahang maghukay ng lupa habang naghahanap ng pagkain ay nakatulong sa natural na paghalo ng sustansya sa lupa. Ngunit sa kabila ng kanilang kontribusyon, patuloy silang nahaharap sa banta ng pagkawala ng kanilang tirahan at panguhuli. Bilang bahagi ng ating kultura, ang baboy damo ay simbolo ng tibay at kaligtasan. Sa bawat hayop na tumutulong sa kalikasan, napagtatanto natin na ang kalikasan ay hindi lamang isang simpleng pinagkukunan ng yaman, kundi isang masalimuot na sistema kung saan ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan. Ang mga hayop na ito, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ay may buhay na patunay ng kahalagahan ng bawat bahagi ng ating ecosystem. Ang susunod na bida ay ang mga mouse deer o pilandok, na kilala rin bilang isa sa pinakamaliit na hayop sa mundo. Sa kabila ng kanilang laki, sila ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanseng populasyon ng halaman sa kagubatan. Ang kanilang maliliit na hakbang ay may malaking papel sa natural na ecosystem. Subalit tulad ng baboy damo, sila rin ay nanganganib dahil sa pagkawala ng kanilang tahanan at iligal na paghuhuli. Habang binabaybay natin ang mga kwento ng bawat hayop, napansin mo ba kung paano sila konektado sa ating sariling buhay? Ang pangangalaga sa kanila ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa isang uri, kundi pati na rin sa proteksyon ng ating mga kagubatan. Sa bawat hakbang na ginagawa nila upang matulungan ang ating kalikasan ay isang paalala sa ating tungkulin bilang mga tagapangalaga ng kanilang tirahan. Hindi rin mawawala ang porcupine o durian, na kilala sa kanilang matatalim na mga balahibo. Ang hayop na ito ay hindi lamang kakaiba, kundi mahalaga rin bilang tagapangalat ng binhi. Ang kanilang pagkain ng prutas at buto ay nagdadala ng bagong sigla sa kagubatan. Isa rin silang paalala na sa likod ng matatalim na panlabas ay may mahalagang papel sa kalikasan. Ang susunod na tampok ay ang bihirang makita, ang pangolin o balintong. Kilala sa kanilang makakapal na kaliskis, sila ay tagapaglaban ng ating kalikasan laban sa mga peste. Ang kanilang pagkain ng mga langgam at anay ay nakakatulong upang mapanatiling balanse ang kagubatan. Ngunit, sila ang pinaka-kritikal sa ating listahan, na biktima ng iligal na pangangalakal dahil sa kanilang kaliskis na itinuturing na mahalaga sa ilang kultura. Habang ang mga pangolin ay nahaharap sa matinding banta, iniisip ko kung paano tayo makakatulong upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Isang magandang halimbawa ito ng kung paano ang ating mga aksyon, pati na rin ang ating mga pananaw ay may direktang epekto sa mga nilalang na ito. Dapat nating tandaan na sa mga simpleng hakbang ng pangangalaga, ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay.
Ang monitor lizard o bayawak ay isa sa pinakapambihirang hayop sa ating isla. Ang kanilang kakayahang manghuli ng maliliit na hayop ay tumutulong sa pagpapanatili ng populasyon ng iba pang species. Mahalaga rin sila bilang tagapaglinis ng kagubatan, kumakain ng mga patay na hayop na nagdudulot ng sakit. Ang bayawak ay paalala ng lakas at husay ng kalikasan sa pagpapanatili ng balanse. Ang huling tampok natin ay ang maliliit ngunit masiglang squirrel o bising. Ang kanilang mabilis na kilos at kakayahang mag-ipon ng pagkain ay mahalaga sa pagpapalaganap ng binhi. Sa bawat prutas na kanilang iniiwan sa lupa, may panibagong punong tutubo. Sila rin ang nagbibigay saya sa gubat na tila nagiging buhay ang paligid sa kanilang presensya. Sa bawat isa sa kanila, natututo tayong pahalagahan ang mga munting bahagi ng ating kalikasan. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa laki at hitsura. Ang mga maliliit na hayop tulad ng squirrel at mouse deer ay may malalim na kahulugan sa kalikasan. At sa kanilang mga simpleng kilos, sila ay nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapanatili ng buhay sa ating isla. Ang mga hayop na ito ay hindi lamang bahagi ng ating isla, kundi bahagi rin ng ating kultura at kasaysayan. Ang bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating kalikasan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang presensya, pinapakita natin na ang ating dedigasyon sa pagprotekta sa kalikasan at sa ating kinabukasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Catch and Feast Crew para sa mas maraming kwento ng kalikasan at buhay isla. Maraming salamat sa panunood. Ako po si Tito Iming. Paalam!